Ding ito. Alam mo na ngayon, Oh, hindi na iko-comment at ha? ibabanig. Ay, ganun ba? Sabi ko, alam mo Nandiyan na si Bro ngayon, hindi na Romer na. iko-comment at ibabanig. Bro Romer at si Bro Wendell. Kakaupo ko lang dito eh. Ay, Tinatulog ko pa si si Divine, hindi kasi maganda pakiramdam kaya inuuna ko si Hmm, Divine Kaya kakaupo ko lang talaga dito na tinawag ang pangalan ko. okay. Okay, so atin mo nang ibigay naman ngayon sa ating mga kasamahan sa kanilang greetings. Brother Romer from Bukidnon. Brother Romer, good evening. Good evening, Brother Jando. Isang pinagpalang umaga, tanghali, gabi sa ating lahat. Back to you, bro. Akin naman ibigay naman ngayon kay Brother Wendell Talibong ng Ozamis City. Brother Wendell Talibong, good evening sa iyo. Brother Wendell. Okay, so wala siya sa kanyang trono ngayon. Doon tayo ngayon kay Lynn Placido Briones. Ate Lynn, tanong ka po Ate Lynn. Diretso na po sa tanong Ate Lynn ha, kasi mahaba kwento, lalo na tatagalan eh. Ah, magandang gabi po. Hindi po ako magtatanong, magdadagdag lang ako sa sinabi ni Brother Junri kasi lahat ng Okay, go sinabi niya ahead. totoo. Totoo Ayun, yun maraming at salamat, tama. Sister Lynn. Oo, tama po yan at Yay! totoo. Dahil ako po ay nag-aral noong ako'y dalagan at naging pro-life at saka family life ako sa Pasay, sa Santa Clara. Pinag-aral po ako ng mga pari at sa ospital. Okay, Hmm. ang idadagdag ko lang po, Brother Junri, yung tinatawag na sinasabi nilang tama po lahat yung calendar method. Yung sa ter thermometer, pag ang babae ay fertile pero wala siyang sakit, makikita mo 37 pataas ang kanyang temperature. Hindi Hmm. pwedeng gamitin kung siya ay hindi gustong mag-anak. Pero pag Hmm. gusto niyang mag-anak, pwede siyang gumamit noon kasi fertile siya. Yon ang isang dagdag ko. Pangalawang dagdag ko po, yung sinasabi ni Brother John Rina, yung malapot ang sa lalaki, totoo po yon. Pero ganoon din po ang babae. Kasi ang white na lumalabas sa babae, pag malamdaw, hindi siya mabubuntis. Pero pag malapot, naku, fertile na fertile siya. Yun po Hmm. ang pangalawa kong sasabihin. Tapos ang pangatlo po at huli, ganito po. Pag po yung babae at lalaki, yung sperm cell niya at saka egg cell niya magmi-meet, tama sabi ni Brother Julie na sila ay nag-mate ng ganitong panahon tapos darating ang panahon na fertile na siya, yung, yung sa lalaki kasi yung XY, tapos yung sa babae X lang. Pag nag-meet ang X and X, magiging babae. XY, magiging lalaki. Pero tama rin, Hmm. sabi ni Junri, ni Kuya Junri na nabubuhay lang ang sperm cell ng lalaki, sperm cell na para maging lalaki, isang araw lang. Hmm. Pero yung sinasabi ni Brother Jury na mga 3 hanggang 5 araw, sperm cell na galing sa lalaki ay babae po ang Babae. magiging anak. Yun po lang. Ah, yun pala yun. Oh, kasi Wow, yun po ang salamat. aking pinag-aralan noon dahil ako po ang inilagay ng simbahan namin sa Pasay na maging kasama para magturo dun sa mga ikakasal. Okay? Hmm. Salamat po. Salamat po, Sister Lynn, sa dagdag na knowledge. Napakaganda. Salamat. Okay. Okay po. Okay, thank you kay Ate Lynn Placido Briones. So, move na tayo ngayon sa ating mga tanungan portion na nandito ngayon sa ating comment section. Aking unahin na tanong dito, ito ay galing kay Kenneth
Paul, hindi pala na ano pala to kahapon. Ito is, wait lang ha. Ito ay from Recolectados. Bro Junre, may kaligtasan din ba sa ibang sect based sa kanilang beliefs? Kasi po, you will act according to what you believe. Sa madaling salita, ang kanilang paniniwala din ang magtatakda ng kilos nila. Sagot Brother Junre. Well, palagi na natin nang inuulit-ulit dito, well, wala tayong kakayahan, no, na humatol sa kanila, pero based po sa turo ng simbahan, ang palagi po nating isipin yung true no fault of their own. No, paano ba natin i-justify yung true no fault of their own? Hindi lang po 'yun dahil sa tawag dito yung wala silang alam na katotohanan, pero gumagawa sila ng kasamaan. Hindi po 'yun ang true no fault of their own. No, kasi kung babasahin po natin ang explanation ng simbahan about true no fault of their own, lumalakad po sa katuwiran 'yun. Yung mga lumalakad sa katuwiran na hindi naman gumagawa ng kasamaan, no? Hindi gumagawa ng kasamaan, pero hindi nila nalaman yung ebanghelyo na mayroon palang tunay na Diyos, ang simbahan palang Katoliko ang totoo, or si Panginoong Jesucristo pala ay tunay na Diyos. So yun po ang saklaw ng true no fault of their own. Further explain ko pa, no, in Romans 2:14 kasi, ito po ang wika ni St. Paul, binasa ko ang komentaryo ng simbahan dito, no? Basahin natin sa Tagalog para mas madaling maunawaan, no? Sa 2:14 po ng Romans, ito ang sinabi ni St. Paul. Kapag ang mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. So, ang explanation ng simbahan dito, mga kapatid, para ma-justify natin yung true no fault of their own ba, no? Na paano maililigtas yung mga true no fault of their own? Ano lang ba, maililigtas ba sila dahil hindi lang nila alam ang katotohanan pero magawa sila ng kasamaan, ligtas pa rin ba sila? Hindi po ganun. No, yung mga true no fault of their own, gumagawa ng kautusan, gumagawa ng matuwid yun. Bakit? Sa Romans 2:14, kung marinig nyo, doon sa nabasa ko, mayroong tinatawag na natural law. No, natural law. No, kasi kung babasahin nyo ito, ang sabi dito, kapag ang mga hintil ay hindi saklaw ng kautusan, so mayroong mga hintil na hindi saklaw sa kautusan. Ano yung kautusan na ito? Ito yung revelation ni God. Unang-una sa Israel, pangalawa sa simbahan. So may mga tao na hindi saklaw sa kautusan. Ibig sabihin ng saklaw sa kautusan na yan, hindi naalaman yung revelation ng Diyos about sa kanyang sarili at sa kanyang mga kautusan. Tulad ng alin? Tulad halimbawa ng mga pagano, tulad ng mga tribo, no? Hindi naabutan ng ebanghelyo. O wala silang alam about sa mensahe ng Diyos, sa revelation, kautusan ng Diyos. Wala silang alam. Pero mayroong tinatawag na natural law. Ano yung natural law? Ang bawat tao mayroong itinanim sa puso ng Diyos about good and bad. Malalaman ng sinong tao kahit hindi niya nakikilala ang Diyos kung ano ang tama at mali. Natural law po yun. So yung natural law na yun, based sa panuntunan nung hindi naabutan ng kautusan ng Diyos, kahit alam niyang mali, tapos ginawa niya pa ring mali, yun ang magiging hatol ng Diyos sa kanya. Bakit na ginawa yun? Alam naman niyang mali. So through no fault of their own, pero gumagawa siya ng kasamaan, yung utos ng Diyos o yung natural law na ibinigay sa kanya, sa kanyang puso, pagkaalam sa tama at mali, gumawa siya ng mali. So no fault of their own. Hindi nila alam yung ebanghelyo, hindi nila alam ang simbahan. Pero so no fault of gumawa naman siya ng mali. So anong magiging hatol sa kanya ng Diyos? Ang magiging hatol ng Diyos sa kanya, yung sinunod niyang layaw. Yung pagsunod niya sa mali. So posibleng hindi pa rin siya maligtas kasi nga hahatulan siya ayon sa kanyang gawa. Kaya nga 'di ba sabi sa Revelations 22,
Revelation 22, hahatulan ang lahat. Lahat ha, hindi mga Katolikulan. Hahatulan ang lahat ayon sa kanilang mga gawa. Basahin muna natin ang Revelation 22. 22:16 ba yun? Or anong talata yun, Brother Angel? Hahatulan ng lahat? 20 22... bro. 13 to 14, 12 to 14. 20. Pahayag Hindi, sa 20 bro. 22:12, meron din sa 22:12 ito. Mm. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang gawa. Sa 20 rin, tingnan mo bro. Sige, sa 20, 12 to 14 ba yun? 12 to 14. Sige, ito ating mababasa. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak at binuksan ang mga aklat, binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Yan, Inuwa, yan bro. yun na para na. Ayon sa ginawa. Ayon sa ginawa. Pareho sa So, 13. hinatulan ayon sa ginawa, hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang mga ginawa. Sa Revelations 22:12 naman, dala ni Panginoong Kristo ang gantimpala ayon sa mga gawa din, no? Dito sa 22:12, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So, ayon sa ginawa, ibig sabihin, alone. ibig sabihin, kahit pa hindi mga Katoliko, huhusgahan pa rin sila ng Diyos o gagatimpalaan sila ng Diyos ayon sa kanilang ginawa. So, yun po ang true no fault of their own. Hindi po pwede na true no fault of their own, pero gumagawa sila ng kasamaan. Anong magiging hatol sa kanila ng Diyos? Kaligtasan pa rin hindi kasi mayroon tinatawag na natural law. Yung true no fault of their own, mga kapatid, applicable lang yung true no fault of their own sa mga tao na kahit hindi naabutan ng Ebanghelyo, hindi nakakakilala sa Diyos, hindi nakarinig ng pangangaral ng simbahan, pero sumusunod naman sila sa tawag dito, sumusunod sila sa yung tinatawag na law of nature na ibinigay ng Diyos sa kanila at mas pinili nila yung tama, yung tamang landas, yung pagkaalam sa mali at tama, mas pinili nila yung tama. So doon po mai-apply ang true no fault of their own. No, pero tayo bilang mga tao, wala po tayong karapatan husgahan ang kahit na sinong hindi Katoliko. Wala po tayong karapatan dyan. Sabi ni San Pablo sa unang Korintos 5:12, ito po ang kanyang sinabi, mga kapatid, no? 1 Corinthians 5:12, ito pang sinabi ni Apostol na Pablo. Wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Ang Diyos ang hatol sa kanila. Ngunit hindi dapat ninyong hatulan ang mga nasa loob ng hindi nga ba dapat ninyong hatulan ang mga nasa loob ng iglesia? Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo ang masamang tao. So may pagtitiwalag, no? Sa circle ng simbahan, pero pagdating sa mga hindi kauri natin, wala tayong karapatan humatol sa kanila. Ang ipahayag lang natin kung ano ang turo ng simbahan. Since ang tanong, paano maliligtas o maliligtas ba sila yung mga hindi Katoliko? Through no fault of their own. Pero ano yung through no fault of their own? Maliligtas sila, through no fault of their own, pero sumunod sila sa law of nature na ibinigay ng Diyos sa kanila or yung natural law. Ano yung natural law? To know what is wrong and what is right. Lahat ng tao alam po iyan. Katoliko man o hindi, Kristiyano man o hindi. Yun ang ating sagot, Padre Jando. Okay, Jando. wait lang. Up. Dito bro, may tanong dito bro. Ipasagot natin kay Brother Wendell. Kanina pa to tinatanong ni Black Commando Gaming at gusto niyang malaman, no? Tanong niya dito, tanong ko lang bro, John Ray, bakit may pentarchy? No, pentarchy daw. Gusto ko lang linawin ang church history. Kasi gusto ko ring malaman kung bakit naghiwalay ang Catholic Church, Eastern Orthodox Church, Church of East. Bro Wendell? Bakit na may pentarchy, Brother Wendell? Nako, wala sa trono yun. Baka hindi naka-co-host. Co-host yan, co-host. Co-host ba siya? Bro Wendell?
Nasa ano yun, wala sa trono yun. So basahin na lang natin dito ang sinabi ni ChatGPT, Brother Jando. Sabi ni ChatGPT, the Pentarchy refers to the model of church organization in early Christianity. So model of the church organization siya. That recognize 5 major episcopal sees or bishoprics as the leading centers of authority in the church. These sees were Rome, Constantinople, Alexandria, Antioch, and Jerusalem. So yan yung Pentarchy, no? Tumutukoy siya sa church organization na nasa pangangalaga ng simbahan. So isa doon ang Roma, nangunguna ang Roma. Pumapangalawa ang Constantinople, pumapangatlo ang Alexandria, pumapang-apat ang Antioch at ang Jerusalem, ang panglima. So background and development, the concept developed especially during the 4th to 6th centuries and was formalized in part by the Council of Chalcedon. So naging formalized siya sa Council of Chalcedon noong 451 AD. So the Pentarchy was an attempt to organize church leadership and recognize the most influential centers of Christianity in Roman Empire. So yun pala ang ano noon. Yun ang kaniyang attempt, no, at ang gustong mangyari ng early church. At sabi pa dito, each of these sees was led by a patriarch and they had regional authority over other bishops in their areas. So key points, Rome was considered first among equals due to its connection to St. Peter and its prominence in the Western Church. The Bishop of Rome, the Pope, claimed primacy. Constantinople gained prominence after becoming the capital of the Eastern Roman Empire. The Council of Constantinople gave it second place in honor. So the other sees were major centers of early Christianity and played important roles in theology, liturgy, and church governance. So yun ang sinabi dito Black Commando Gaming about sa Pentarchy, no? So 5 episcopal bishoprics, no? Siyempre, nangunguna dyan yung Roma. So ang tanong mo, gusto ko rin malaman kung bakit naghiwalay ang Catholic Church, Eastern Orthodox Church, Church of the East. Dahil sa unang-una, based sa history, ayaw na nilang tanggapin. Dumating yung time around 1054 AD, ayaw nang kilalanin ng Eastern Orthodox or yung Catholic Orthodox yung anong tawag yan, leadership ng Papa sa lahat ng simbahan. Diniscredit na nila ang pagiging pangulo ng Santo Papa sa Roma kasi para sa kanila kasi equal lang. No, equal gawa ng Pentarchy. Kasi kung babasahin mo dito kasi Rome among equal. Equal sa lahat. So inisip siguro ng mga Orthodox, Catholic na dahil equal lang, walang lamang sa kanila. Pero hindi po 'yun, no? Kasi kung titingnan mo ang ebanghelyo ni Panginoong Jesucristo, susunod ang lahat sa ilalim ng isang pastor. John 10:16. So may isang pastor, yung tinatawag nating universal pastor. Merong itinalaga ang Diyos at yun ang Santo Papa. Hindi yun matanggap ng mga Orthodoxy. At isa pa dyan, yung mga puna nila sa ibinaba ng simbahan ng mga doktrina like Filuque, no? Yung Nicene Creed. Yung other pa na dogma ng simbahan na tinututulan ng mga Eastern Orthodox kasi akala nila nagdagdag ang simbahan. So malaking issue yun eh. No? Hindi nakita ng mga Orthodox authorities yung knowledge ng simbahan na nasa Roma lang, wala naman sa kahit sinong obispo lang. Yun ang reason Black Commando Gaming bakit sila humiwalay dahil hindi na nila kinilala ang authentic na pagiging leadership ng Santo Papa sa Roma. Kaya nahatulan sila ng excommunication. So ang ginawa nila, in-excommunicate din nila ang Western Catholic. So nagkaroon ng dalawang excommunication. Po siyempre, sino ang
mangingibabaw, syempre yung sa ano, yung sa Roman Catholic kasi tayo man ang tunay, tayo man ang mayroong leader, tayo man ang mayroong universal pastor. So nung mga nagdaang panahon, yung ano, yung kanilang excommunication, nilift up ng simbahan yon. So inalis na yung excommunication nila, pero hindi pa rin sila nagpapasakop o nakikipag-isa sa leadership ng Santo Papa. Ayaw pa rin nilang kilalanin, so ground pa rin sila sa kasalanan na schism. Schism, yung hindi pagtanggap sa authority ng Santo Papa. Yun ang reason kung bakit nagkaroon ng dalawang branch ang Catholicity, Black Commando Gaming. So, Brother Jando, back to you. Okay, may tanong dito from Solidong Katoliko. Paano kung menopause na ang babae? Pwede na ba raw araw-arawin? Well, ang sagot natin dyan, Brother Jando, sabi nga ni San Pablo sa Galatians 5:13, kapatid, no? Ito po ang wika ni Apostol na Pablo. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit wag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Pwede, pero kung yung nais mo na yun ay mag-lead na sa iyo para sa kasalanan, don't be. Don't be. Kasi pag sinabi mo kasing menopausal, bro, hindi na talaga pwedeng magbuntis ang menopause. No? Pero kung gagamitin mo yung panahon na yun para pagnasaan ang iyong hilig sa laman, magkakasala ka doon, kapatid. Okay, dagdag din natin dyan. Meron din tanong yung mga paano yung mga ikinakasal na may edad na. Diba? Paano hindi dapat procreation, diba? So, ang turo ng simbahan po dyan, ang church accepted yung natural law. Pag sinabi natural law, noon pa man, may mga hindi nabubuntis talaga, di ba? Ang dami na nga kay Abraham, di ba? Hindi nabuntis. Di ba? Ang dami yan. Even si, yung nanay ni ating mahal na Birheng Maria, hindi sila si Saint Anne, si Saint Joaquin, baog din. Pero hindi sila kinondem ng Diyos. Baog sila. Ngayon, yung mga nagmenopause, ganun na rin yan. So, natural law na yan. Pwede rin po, kaya lang, muli, unitively ang batas na simbahan dyan. Hindi pwedeng ikaw lang may gusto, laging ikaw may gusto. Hindi pwedeng abusuhin din. No? Yung sinasabi Bro Junri, hindi pwedeng abusuhin. Pwede, yes. Walang problema po doon sa mga ganun. Hindi naman inaano ng... Kaya nga bakit ang calendar method ay pwede? It's a natural law na hindi siya pwedeng manganak talaga doon part na yon. Kaya lang, so sa mga nakinig po sa topic, no, napakaganda naman ng topic niya. Kung mayroon pa kayong ibang alam, yung alam nyo, gamitin nyo rin po yon. Yung naman sinabi ni Bro Jun rin naman, yung naman yung ginawa niya na alam niya, naturo din naman ng simbahan. Hindi po absolute yan dahil nga kung absolute yan, ibig sabihin kasalanan na yon. So hindi siya absolute yan dahil nga effective pa rin kay Bro Junri, but tandaan po natin hindi yun tinuro rin ng simbahan yung another way naman sa calendar method. Pero ingat din pa tayo, siguraduhin natin baka naman ma-miscalculate tayo din. At saka kung may iba pang turo yung simbahan, mga kapatid, gamitin nyo. Wala pong problema doon. Ito po ay yung mga experience lang at mga natutunan natin sa turo ng simbahan. Yun po kapatid, no? Pwede mong gamitin si nagmenopause na, pero wag abusuhin. Kailangan magmi-meet yung gusto rin niya, hindi yung laging gusto mo lang. Abuso na po yun, hindi po unitive yun, kapatid. Bro Jando? Okay, meron pang tanong naman dito naman from Cabario TV. Bro, DJ ba? Naging DJ na ako Bro, DJ, tanong ko lang po, bakit daw naglagay ng ipinagbabawal na puno doon sa Garden of Eden si God? Pero Jundre, pakisagot. Unang-una, kapatid, minsan wag nating gawing literal yung pagbabasa ng Biblia. No, dahil tandaan natin nung ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay, wala pong nakakita. Wala pong nakakita. At ang isa sa turo ng simbahan, no,
ang Biblia ay salita ng Diyos. Pero isinulat siya ayon sa lingwahe ng tao. Ibig sabihin, isinulat yung banal na salita ng Diyos ayon sa knowledge ng tao. No? So, kung sa baga, para madali nating ma-catch up yung creation ni God. Kasi kung babasahin natin kasi ang revelation ng Diyos, no? Halimbawa sa Isaiah 48. In Isaiah 48:20, hindi natin maarok ang isipan ng Diyos eh. Hindi natin maarok. Sabi niya dito, lisanin nyo, ano ba to? Isaiah, wait lang Hindi dito. Ano ba talata yan? 40:28 ba? Nakalimutan ko na. Wait lang 40:28 ba? Ano ba kasabi? Ito nga, 40:28. Hindi ba ninyo nalalaman, hindi ba ninyo naririnig na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Okay? So, ang salita ng Diyos, yes, salita yan ng Diyos, pero kung gagamitin niya ang kanyang sariling unawa, walang ni isa sa atin makakaunawa. Kaya nga ang turo ng simbahan, ang Biblia ay salita ng Diyos, pero isinulat ayon sa lingwahe ng tao. So ay yung mga manunulat ng Biblia, lalong-lalo ng Old Testament mga kapatid, no? Based po yan sa experience nila. Based sa nalaman nila, sa mga itinuro sa kanila, sa mga narinig nila, at sa mga nakita nila. Ganyan po nabuo ang Old Testament. Lalong-lalo na ang creation. Kasi unang-una wala po doon nakakita. No, ang Biblia, lalong-lalo na yung tinatawag nating Pentateuch, yung Pentateuch po, yung 5 books of Moses from Genesis to Deuteronomy, accordingly sa mga scholars and tawag dito yung theologians, ang sumulat po niyan ay 4 na klaseng tradisyon. Yahwistic tradition, Elohist tradition, priestly tradition, and Deuteronomist tradition. Okay, so yan po ang sumulat ng 5 books of Moses. No? Pero siyempre, yung lahat ng aral na iyan, saan nila nakuha? Siyempre, sa mga propeta, lalong-lalo ka Moses. Kaya nga tinawag yan na books of Moses kasi karamihan ng knowledge na yan ay galing kay Moses. No? So paano yan nalaman ni Moises? Wala naman si Moises doon sa panahon ng Diyos ng creation. Okay? So halimbawa, yung tanong sa puno ba meron dyan do? Oh, Ano yung bakit daw pinakatanong? ang tanong niya is, bakit daw naglagay ng ipinagbabawal na puno doon sa garden si God? Oh, yes, no? Kasi nga kung titingnan kasi natin yung kabuuan ng Biblia or yung history ng tao, 'di ba? Paano nagkaroon ng kasamaan at kasalanan? So unang-una siyempre nagkaroon ng kasamaan dahil mayroong demonyo, no? So kung ang demonyo sana hindi nagbudi sa Diyos, hindi siya nag-ano sa Diyos, tumalikod sa Diyos, wala sanang kasamaan. No, happy all sana ang lahat. Lahat ay banal, walang makasalanan. Pero since mayroon ng demonyong nagbudi sa Panginoon, so alam na ng Diyos yan. Alam na ng Diyos. Ang Diyos kasi kapatid, hindi tao. Hindi siya tao na nagbabago ng isip. Malakias 3:6. No? Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip. Nung plinano niya na gagawa siya ng tao, hindi yun napigilan dahil nagkaroon ng demonyo. Nagpatuloy ang Diyos sa kanyang plano na paggawa ng tao. Kasi ang Diyos hindi nagbabago. Dapat, isa yan sa dapat ating malaman. Ang dami ng tanong kasi bakit hinayaan ng Diyos ang kasamaan? Dahil ang Diyos hindi tao, hindi siya nagbabago ng isip. The reason why, ayon sa demonology, the reason why bakit si Lucifer naging Satan,
Dahil nung ipinaalam sa kanya ng Diyos, nagagawa siya ng tao at yung tao ay magiging reyna. Doon umano ang pride ni Satan. No? Dahil si Satan kasi ayon sa demonology, siya ang pinakamagandang anghel sa lahat. Siya ang pinakamalapit sa Diyos. Siya ang pinakatiwalaan sa Diyos. Sa baga, siya ang higit sa lahat ng mga anghel. Kaya nga feeling niya, Diyos na rin siya eh. Nung pinaalam sa kanya ng Diyos, nagagawa ang Diyos ng tao at magiging reyna, doon nagwala si Satan. Ayaw niya. Kasi tao lang, tapos siya sasamba, siya ang magiging sa tao, magiging tawag dito, siya ang sabaga luluhod sa tao. Doon si Satan, si Lucifer, doon siya nagwala, no? At ginamit niya kanyang kapangyarihan sa pagdi-deceive ng mga anghel at ang dami niyang na-deceive. Kaya nagkaroon ng kasamaan. Pero nag-stop ba doon ang plano ng Diyos na gumawa ng tao kasi alam niyang nagbudi si Satanas? Hindi. Bakit? Diyos siya eh. Ang Diyos hindi nagbabago kailanman. No? Kung babasahin yung Ebanghelyo, kaya nagkaroon pa rin ng tao. Pero alam na ng Diyos anong mangyayari. Kaya, kung titingnan mo yung creation, gumawa ang Diyos, sabi ng mga manunulat no, para ma-justify kasi bakit nagkaroon ng kasamaan. Bakit nagkaroon ng sa tao, no? Ng batas sa tao. Kasi nga, dahil sa kasamaan na yun ng Satan. So dahil hindi napipigilan ng Diyos sa kanyang plano, hindi talaga siya nagbabago, hindi napipigilan ng kanyang plano, gumawa pa rin siya ng tao kahit alam niya ang mga sirkumstansya. Alam na niya. No? Ang tao na kanyang ginawa, binigyan niya ng will, kalayaan. Ano yung will? To know what is wrong and what is right. Okay? Kaya, ang Diyos, according sa mga manunulat ng Biblia, gumawa ng puno. At doon sa puno na yun, andun ang tinatawag na fruit of knowledge. To know what is good and what is right. So ano ang purpose ng puno na yun? Doon nagsimula ang batas ng Diyos na ibinigay sa tao. Okay, anong sinabi ng Diyos? Pwede niyong kainin ang lahat ng nakikita niyo sa paligid, maliban sa puno na nasa gitna ng Eden. So dahil nag-utos ang Diyos sa tao, ang purpose ng puno para ma-i-imply sa tao yung kanyang batas na alin? Huwag kainin yung bunga. Dahil once kainin yung bunga, mamamatay ang tao. At tinik advantage yun ng demonyo. No? Tinik advantage yun ng demonyo kasi ang Diyos kasi sinusubok ang lahat ng nilalang. Sinubok nga niya si Lucifer eh. Si Lucifer hindi pumasa, kaya naging Satanas. Sinubok naman niya ang tao. Sino ang ginamit ng Diyos para masubok ang tao kung hanggang saan ang faith niya sa Diyos? Si Satanas. Hinayaan niya na i-communicate si Eva ni Satanas. Ano ang sinabi ni Satanas? Ano ang sinabi sa iyo ng Diyos? Kapag kinain ko daw, sabi ni Eva, kapag kinain ko daw yung bunga ng nasa gitna ng puno, mamamatay daw kami. Anong sabi ni Satanas? Dahil siya ang pinakatuso sa lahat ng hayop. Anong sinabi niya? Hindi totoo yung sinabi ng Diyos. No? Ginamit niya yung ng tao, ginamit niya yung confusion ng tao. Na-confuse si Eva dahil iba yung sinabi ni Satan. Ang sinabi ng Diyos, huwag mong kainin yung bunga kasi pag kinain mo yung bunga, mamamatay ka. Iba ang sinabi ni Satan, hindi ka mamamatay. Kasi pag kinain mo yan, malalaman mo lang kung ano yung masama at mali. Magiging katulad ka ng Diyos. So yun ang sinabi ni Satan. Kaya nagkaroon ng confusion si Eva. At pinili ni Eva na paniwalaan ng demonyo kaysa sinabi ng Diyos. At everything is history na. So kung tanong ano ang purpose ng puno, based sa mga manunulat, ginawa ng Diyos ang puno, no? Para
mai-imply niya ang kanyang batas sa tao. Ano yung batas ng Diyos? Pwede niyong kainin ang lahat ng bunga, maliban sa bunga na nasa puno sa gitna ng halamanan or yung sa Eden. So yun ang purpose according sa manunulat. Brother Jando, yun lang sagot natin, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother John Ray. At dahil sa alas 10 na po ng gabi, alas 10 na po ng gabi, kailangan na po natin na magpaalam sa ating mga manonood at balik po tayo ulit bukas, Sabado ng gabi, doctrinal exposition. Wala kang schedule bukas, Brother John Ray, na debate? Wala bro kasi sa linggo kasi ano na tawag dito yung ano yan yung sa simbahan? Ano yung Palm event sa Sunday, simbahan? bro. Palm Sunday. Palm Sunday. So Palm Sunday, so baka makipag-practice ako bukas sa choir. At kasi wala kaming oras bukas eh. Wala na kaming oras sa Sunday. Gawa ng puro kasi kami busy. So time to God. Kaya nga sabi ko sa iyo, Brojando, yung mga debate after na Holy Week. Kasi kailangan nating alalahanin yung mga araw na ito, Brother Jando. So wala akong debate bukas, bro. After Holy Week meron na. Okay, so dito naman Bro, tayo Jando, ngayon. so ano yung ano natin sa Holy Week? Mag-ano ba tayo ng gagawa tayo ng programa o Ang anong plano plano sabi ni ko, Father Darwin? wala sinasabi si Father Darwin, pero ang plano ko siguro sa Holy Week, mag-program siguro tayo, but it's either mag-upload na lang ako, wag na lang ako mag-live, or mag-live tayo pero isang oras lang. Walang tanungan. Mag-reflect lang sa gospel, pero ang limit natin is 1 hour lang. So sabihin, tayo magsisimula ng 8 hanggang alas 9 lang. Yun. Walang tanungan na. Ang kailan naalala ko, Brother Jando, dati after ng pagbabasa ng Holy Week, yung mga kapuntos naman, yung mga gusto magnilay sa Holy Week, binigyan ng na makapag-share sila sa ano nila, Brother Jando. Mas maigi yun, panahon naman ng mga kapuntos na sila naman magbigay ng nilay. Pwede naman bro. Kasi yan Thursday, Friday, Saturday yan, di ba? So sa Thursday siguro tayo mga hosting co-host tayo. Then Friday, marami tayo di ba? So siguro 2 gabi tayo. Then sa Saturday, yung mga yung mga nunood na, yung mga gustong magbigay ng kanilang pagnilay-nilay. Pero ang ko lang dyan is 1 hour lang. Para naman kahit papaano makatulog naman tayo ng maaga kasi mga ilang gabi tayong walang taga tayo makatulog. So makapagpahinga tayo sa mga panahon na yan. Maaga tayong matapos. So ang plano ko dyan is imposible yung 1 hour lang. yung 1 hour, bro. O kaya Imposible yung 1 hour. gawa tayo ng parang ginagawa ng sa TV, gumagawa sila ng mga dula-dula, no? Pero tayo, pwede tayong gumawa ng magbigay tayo ng para sa Lenten reflections. Reflections talaga kasi Lenten yan importante talaga yung reflection. Buong linggo yan reflections. Siguro mag-isip tayo ng konsepto doon na So yung 1 hour. magsimula tayo sa sa Lunes, ganon. Sa Hindi, Martes. sa Webes, Biyernes, Sabado na Huwebes o Sabado. tayo Webes, Dapat, sa Lunes ano at sa natin? Martes, sa Lunes at Martes, Holy Week na yun eh. So yes, may pero yung pagninilay na rin programa yun. kasi mahabang masyado kung Di ba sa Lunes wala man tayo sa Lunes, Brother Jando, relax na lang tayong lahat sa Lunes. Bali Martes, Miyerkules Miyerkules, Huwebes, Biyernes, yun na lang siguro. Nakabakasyon naman yung mga tao, marami ang manonood din yung Martes, Miyerkules. Ayun, yung Huwebes, Biyernes, Sabado, mag-isip tayo ng pwedeng yung sinabi mo, Bro Jando, na mag-play ka ng mga pang Lenten season na video. Special special Lenten presentation. Hindi ako mag-play ng video, baka makapiright tayo diyan.
Ang sa akin lang is okay na yung Hindi, ano, yung yung 1 kay hour. Father Darwin, no? Wala Yung na, mga reflection, ano? paulit-ulitin yung mga video. O yung 1 Ito hour, na lang, tanungan Basta portion, ang 1 iwasan hour. natin dyan, Brother Jando, sa Holy Week, kasi holy nga eh. Iwasan natin dyan yung mga debate, mga yun na nga, bangayan. ang No? ibig ko sabihin is sa Thursday, Friday, and Saturday kasi meron kasing hindi natin maiwasan na mga mga comment na nagti-trigger sa ating ano Huwag na na lang pansinin andaran yan. tayo ng gana o Huwag na andaran lang tayo ng pansinin. gana. Hindi naman pwede na hindi pansinin kasi yung kanilang comment kasi nababasa kasi ng ano ng mga tao. So para patas na lang, di na lang muna tayo mag-ano sa matatanggap na katanungan. Pahinga tayo sa tanungan. 1 hour lang yung ating program is reflection lang tayo. Di naman siguro maano na isang tao yung isang oras. Siguro sa isang oras, 3 tao kaya magbigay ng kanilang reflection. 3 to 4. Di naman kahit si Angel man lang, hindi kaya ni Angel yung isang oras na magbigay ng reflection eh. Kaya yan, Brother Angel. Kahit dalawa tao o tatlo hanggang 4 na tao sa isang oras na magbigay ng kanilang reflection, pwede 'yon. So, maaga tayong matapos, walang tatanggap ng katanungan, and then 'yun. And magbalik lang sa normal sa sa linggo, itanong mo kay Father D. Ganun. Yun ang naisip ko. Para Okay, naman so maiba naman tayo kasi kung lagi na lang 2 oras o saan 2 oras mahigit, parang wala pa rin nagbago. So dapat mayroon talagang twisting sa schedule para at least sa mga araw na yan is may pagbabago sa PPP na na tugma rin sa sa ating celebration. Kung sa TV pa yan, pag wala pa yung Monday, Thursday, pag wala pa yon, halos lahat ng pelikula nandun na. Pero pagdating ng Thursday, wala na. Puro na sa amin ganun eh. Pag hindi ko na napapanood yung mga paborito kong Samurai X, yung mga paborito kong Flame of Recca, pag di ko na napapanood yun, ibig sabihin, mga palabas, puro na Moises, King David, The Wala nang Story ibang of palabas, wala na Jesus. mga Panginoon. Wala na ibang palabas, puro na Panginoon the whole day. Buti na lang nung nagtayo ng sa aming lugar ng GMA Rainbow Satellite, may mga pelikula na hindi pang religious pero ah hindi siya tugma sa regular schedule. So talaga may pagbabago pa rin sa schedule pa rin po. Parang hindi siya tulad ng ibang araw. Kasi kung the same pa rin tayo, 2 hours pa rin, parang walang pinagbago, the same lang, no? Kaya naman natin na mag-ano ng tanong kahit sa comment section tayo kukuha ng katanungan. Kaya natin bro, mamili ng so last year ang ginawa may natin, ano ba yung ginawa natin last year, bro Junri? Ang ganda ng ginawa natin. Every ano reflection yun lang yung eh. ginawa natin. Hindi, 1 hour last lang year din. na naalala ko, yung 7 last words, bawat araw nun, yun ang binibigyan ng binibigyan natin ng reflection, yung Maganda yung ginawa natin nun. pitong huling araw, bawat salita may reflection, tapos binibigyan natin ng panahon yung mga kapuntos mag-share sa kanilang sa kanilang journey. Hindi Yun yung pwede ginawa talaga natin na last bro. week. Oh, Hindi, yun hindi ang talaga I mean yun lang ginawa last week. mahaba kasi Last week, last year pala. ganun pa rin, 2 oras pa rin ang inabot na programa. O, So, 2 oras pa rin yun. 2 oras pa rin, no? So, ganito na lang, i-suggest ko kay Padre Darwin yung naisip ko bukas. O, sabi ko Padre Darwin bukas. So, naisip ko, maganda kasi 1 hour lang para makapagpahinga tayo ng maaga. Gabi-gabi lang tayo mataas ang ating live eh. Oh, so halimbawa ngayon 10:19 na. So So kung sumunod isa. maaprubahan kung maaprubahan niya ni Father yung sa'yo, Brother Jando, so gospel lang ni Brother Angel ang iire.
Gospel lang. Hindi, hindi. Hindi, Gospel hindi lang naman kasi kaya ni Angel greetings. yung isang oras. Bro, Hindi, greetings tsaka natin, kumakain na ng oras yun. introduction pa lang at tsaka Introduction pa lang. Introduction plus gospel, greetings, 30 umabot minutes na ng may 20 greet na minutes yun. yun. 35 20, hanggang 30. oh, Sakto. 20 to 30 minutes na So, yun. anong Tapos, gagawin natin yung 30 minutes? so after ni Mother Angel Hindi, magbasa wala nang ng gospel, ebanghelyo bro. tapos mag-reflection. So tapos na yung PPP. Hanggang doon lang. Wala na reflection siguro kasi Webes, Biyernes, ano naman yun eh. Ngayon, ang gagawin natin, yung kung anong programang maisip ni Father Darwin sa 1 hour, bro, Jando, Oh, ano itanong mo mo na na lang lang. muna, Bro Jando, kung ano yung So, ni yung Mother 1 hour, Darwin. kahit Mm. wala mo na reflection siguro, more on Lenten reflection lang tayo nun. Webes, Biyernes, Sabado. Tanong mo kung ano pwedeng gawin sa 1 hour, bro, Jando, kay Father Darwin. Baka may suggest siya. Oo. Suggest ko, ano ko talaga, talaga na dapat 1 hour lang para maiba naman yung yung dating ng PP sa. At saka, kasi Sige. pag sobrang mahaba yung oras, puro tayo reflection, ano baka taga tayo makatulog pa rin. The same pa rin ang Pag ang reflection yun, resulta. mahaba-haba lahat yun. Yun na nga. Sige. Tas, Pag-usap kayo ni Father Darwin, bro. ano ko nga pala Darwin yan. Yung yung dating sa ganyan. Okay. So, atin na ibigay sa ating huling mensahe. Ating unahin, Brother Romel Palma. Brother Romel Palma, ikaw muna mauna. Wala na si Romel. Maaga na wala si Romel. Wait lang. Sige, Brother Romer na lang from Bukidnon, Brother Romer. Okay, unang-una po, maraming salamat sa Diyos at sa mahal na ina, sa lahat ng mga nanonood ngayon. Patuloy lang po kayo magsuporta. God bless us all. Good night and Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. Ating namang ibigay naman ngayon, dito naman tayo kay Brother Junre sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Junre. Yes, maraming salamat po dyan, do. So, yun mga kapatid, no? Papulit pa salamat sa Diyos sa biyaya at knowledge na ibinigay niya sa atin. So, knowledge is power. Tandaan po natin palagi yan. Regarding dun sa topic natin, experience ko po yun. Kaya mayroon pa akong confident na ituro sa inyo kasi experience ko yun. Hindi po yun dahil nabasa ko lang, hindi yun dahil sa nalaman ko lang. Iba po yun. Iba po ang experience kasi pag experience mo, proven and tested po yan. No? Sa mga nagsabi pong obsolete, well, kung may panibago, gamitin nyo. Basta make it sure na hindi siya labag sa simbahan. No? Kasi as far as I know, yun lang talagang alam ko eh. yung calendar method. At effective po siya sa akin, mga kapatid. No? So gamitin natin yun para sa ikapaparangal natin sa Diyos. So yun po ang ginawa ko nung nalaman ko, I praise Him. No, kung sabaga, na-amaze lang ako sa regalo niya sa tao talaga. Alam talaga ng Diyos na hindi mangyayari yung kalooban niya na ang tao ay hindi maano sa, alam mo, yung mga hilig ng laman ba? Kaya ibinigay niya yan para hindi mahulog ang tao sa pagkakasala. Hindi, pakat lang kita kasi yung Yes. nag-suggest kanina na nagtuturo siya, nag-text siya nag-message siya uli. Ang nangyari para sa kanya, sinubukan niya yung calendar method. Siguro nga baka irregular yung menstruation niya, nabuntis daw siya. Kaya nga, oo. Kaya daw nung tinuro niya yun, tinanggal na yung pagtuturo niya doon dahil nabuntis daw siya. So siguro inisip ko, irregular ang menstruation noon. Yung sa'yo kasi Oo. regular ang menstruation mo, bro. Kaya linawin Hindi natin bro, yan. hindi regular sa misis ko, irregular. Ang ginagawa ko talaga 21 days of counting.
Yun. So, irregular pala. Pero may Mm-mm. computation pa rin, di ba? So, yun Yes. ang linawin natin mga kapatid, no? Kailangan lang, siguraduhin nyo yung computation. Kaya sabi ko kanina, kailangan malinaw sa mga tao yung computation. Kasi baka Mm-mm. malito. Nabuntis daw yung sister na nagtuturo ngayon ng family planning na bago. Ibig sabihin Kasi na, na sabi mali niya, sila sa, ako, sa bilang nun. nabuntis kasi ako, sabi niya, kaya hindi na namin tinuro yan. Pero hindi siya absolute sister kasi Cagayan de Oro daw siya, Diocese of Cagayan de Oro. Baka sa inyo po yun, no? Hindi, sa buong effective ang calendar method. Absolute pa rin yan, sister, no? Nakikinig siya ngayon. Kung nabuntis ka man, hindi kasalanan na simbahan yun para gawin yung obsolete yun. Kasi hindi, hindi yun ang dahilan Hindi para sina sabihin obsolete. walang dokumento na nagsabi ang simbahan na obsolete na yan. Oo, yun nga ang hinihiling namin kung sana meron kang dokumento. Kasi yung ibang gumagawa niyan, baka maano sila, baka sabihin, ano ba, nagkakasala ba ako? Baka sabihin kasalanan yan. So, linawin natin, sister, ha, hindi po absolute yan. Hanggang ngayon, NFP, i-search mo yon. What's the best family birth control of the Catholic family? Sasagot sa iyo ang Catholic website, Catholic Answers. Natural family planning pa rin hanggang ngayon po. At yung ibang method na yan, pwede rin, but not absolute po. Kahit alin daw ang gamitin mo doon. Mm-mm. Linawin lang natin yun, Bro Junry. Back to you. Posible sister, yung counting nyo na mali. No, hindi natin pwedeng maliin ang sinabi ng simbahan. Napakalino po sinabi ng simbahan, calendar method is effective. Effective sabi ng simbahan, tapos tayo lang magsabi na hindi effective. So, most probably, nagkamali tayo ng counting. Ako kasi hindi ko minamali ang pag-counting eh. Napatunayan ko po yan sarili ko, sister. No? Hindi po talaga nagbuntis yung misis ko. Counting lang po, counting. No, kung irregular yung menstruation nyo, alamin nyo lang yung first day, tapos magbilang lang kayo simula nung araw na iyon, magbilang kayo ng 21 days. Yung 21 days na iyon, yung circle of 21 days, so kung sa tingin nyo nasa ika-22, 23 days na, pwede na kayo doon, pwede na kayo, safe po kayo doon. Kasi bakit sa akin safe tapos sa inyo hindi safe? Ano ba yan? May pinapaboran ba yung calendar method? Hindi naman siguro. No? Ibinigay ng Diyos sa atin yan eh. No? So kung effective sa akin, effective, sinabi ng simbahan, effective sa ating lahat yan. Hindi po yan obsolete. No? Pag sinabi kasi natin obsolete, hindi naman siya sinabing wala na, pero laos, sabi diba, parang laos na yan. Laos nga, pero effective naman. No? Maaring may mga bagong pamamaraan, so much better. No? Ang sa atin dito, kung ano yung turo ng simbahan. Turo ng simbahan yan, huwag nating i-obsolete yan. Kasi hindi sinabi ng simbahan, obsolete na to, huwag nyo nang gawin to. Walang ganong dokumento eh. No, tayo na mas nagpo-pontificate na tayo ba? Kung sabaga tayo na ang nangangaral sa simbahan, imbis na pakinggan natin ang aral ng simbahan. Kasalanan po 'yon. Kasalanan po 'yon, mga kapatid. So yun po ang iwasan natin. At saka No? yung sinabing absolute yun, para siya yung, kumbaga, authority, no? Huwag siya magsabi ng Kaya ganun. nga. Dahil mahirap yan. Nagulat nga ako eh. Sabi, Baka anong obsolete? magkakasalan yan, sister. Huwag ka magsabi ng absolute. Wala kang dokumento na absolute. Kasi obsolete pala. So, hindi Kababasa ko lang kasi Mother Angel na effective tapos may nagsabing obsolete. So, obsolete daw. paano? Hindi. Kailangan Kinunta ng pahayag ng simbahan. Parang not allowed, sinabi na, forbidden. para mo na rin sinabi na kasinungalingan yung sinabi ng simbahan. Wag po Kaya ganun. forbidden na eh. Mahirap yan, sister, kasi baka ikaw ang nagkakasala, nagtuturo ka ngayon ng hindi naman turo na simbahan na Sabi niya obsolete. forbidden, Sinasabi Brother mo Angel? obsolete. Ha? Sinabi niya forbidden? Hindi, sabi niya obsolete na. Ibig sabihin, Ah. pag obsolete na simbahan, kung totoong turo na simbahan, obsolete na, lumalabag tayo ngayon dahil tinuturo natin. So, medyo delikado yun. Ang mga ganyang statement lang niya, galing lang sa kanya. Tandaan po natin palagi ang papaalala ni Apostol na San Pablo, mga kapatid, no? Ito po ang sinabi ng Apostol na Pablo, upang kung hindi ako makarating agad ay malaman mo
kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay. Ibig sabihin, ang iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Tandaan po natin palagi yan. Biblical principle po yan. Ang iglesia, ang haligi at saligan ng katotohanan. Huwag po natin sabihin na obsolete na ang sinabi ng simbahan. Katotohanan po ang turo ng simbahan. Hindi po pabor-pabor, no? Kung sabi, hindi po siya hindi siya pabor lang sa iba, no? So based po sa ginamit natin kaganina, sister, effective. Hindi po obsolete ang ginamit na term, effective. Kaya avoid pontificating, no, kung hindi tayo sure sa mga bagay-bagay, kasi magkakasala po tayo niyan ng faith against sins against Catholic faith po ang kasalanan po na yan, sister. So maraming salamat po mga kapatid. Sana natuto kayo sa present natin ngayon at naway magamit nyo ng tama. So again, paalala, tinuro ko to hindi para gawin ng mga hindi kasal, no? Dahil itinuro to ng simbahan para sa mga married people lang. Malinaw yung sinabi ka kanina. Sino ang pwedeng gumamit ng National Family Planning? Married people. Pinakita ko yung dokumento, sabi married people po. So hindi pwede yung live-in, hindi pwede yung mga syuta-syuta lang. Okay? Sa mga may asawa lamang po ito nakasal sa simbahan. Yun lang, maraming salamat. Back to you, Brother Jando. Okay. So, tinamang ibigay ng mga yon. Wait lang muna. Pero pala ba dito, habulin natin to. Ito sabi ni Bartolome. Kung si Mrs. nasa menopause na, for sure, ang husband ay may menopause na rin. For sure yan. Lalo na kung mas matanda si husband. Yan ang Sa pinaka-nakakatakot lalaki, na wala. darating sa buhay natin. Hindi, Alam mo sa yung lalaki, menopause, Brother Angel? walang menopause. Pwede, tingnan mo si Vic Soto, 60 plus na yata o kahit 70 pwede makabuo yung walang menopause sa lalaki kasi pwede siya makabuo kung ang babae bata pa. Alam mo yung menopause, Hindi, Brother Angel? ang sabi to ba ni Angel, kung si Mrs. nasa menopause na, for sure, ang husband ay menopause na rin. Hindi naunawa ni Brother Angel yung menopause eh. Naunawaan yung Menopause. menopause. Ano na, Brother Angel ba tawag dyan? Akala Yung, ko menopause. sa babae, menopause. Menopause. Sa Ano na? sa babae, pag nag-menopause na siya, for sure, ang husband, menopause na rin. Ano yan? Ha? Potente, ano man? Impotent. Yan, Brother Angel, menopause. Impotent na. Menopause. At yan, ang pinaka-nakakatakot na darating sa buhay natin. Parang, Impotent, wala na. para akong nawala ng bride. Jando. Yun. Tapos, sabi naman dito ni Ira, agahan na lang 7 p.m. start. Gusto matulog ng maaga ni Bro JD. Gusto nyo 7 p.m. tayo mag-start? Matapos ng 9. Ano sa tingin nyo? Kumakain lahat ng mga tao niyan. Kumakain pa mga tao niya? Kumakain. Walang makikinig. Walang makikinig lalo niyan. Tatay mga gawa kumakain ba hapon na ba ako dun eh. No? Okay. So, atin naman ibigay ng mga yon kay Brother Angel Santos naman sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Angel. Brother Jando, Amen. sabi niya, Praise the pero Mix Lord. TV, mabilis lang yung gamot sa madali lang daw yung gamot sa menopause. Ano lang daw, ice drop lang, ice drop. Mikupos. Okay, Mikupos. Ngayon ko lang narinig yun. Sige. Bisaya term niya, Brother Angel, ibig sabihin, hindi na natatayuan ba? Wala na. Mga diabetic Wala na yata. lakas. Mga diabetic. Kumbaga,
Kumbaga, Brother Angel, gulay na. Lantang gulay. Uy, wag yun pagtawanan yung mga may sakit. Ano ka ba, Bro Jundre? Ayun, natatawa ako Hindi, sa Brother hindi sakit Angel. yan. Hindi sakit yan. Ah, Sabi, hindi na nagagamit kasi ano may menopause si Mrs. eh. Kaya nga sabi, for sure, si husband, may kupos na rin. Hindi Mm. naman, ibig sabihin, Brother Angel, pag may sa kupos, Bisaya kasi, Brother sakit na Angel, kaagad. Oh. sa Bisaya, Brother Angel, ano talaga yan, yung parang kind of joke na hindi naman siya, hindi siya, pero siguro, no, may medyo insulto pa rin yan sa iba. yes, yung Wala. mga diabetic, yung may sakit O, na yung mga diabetes, prostate yung may o mga, ano. oo. Oo. Hindi naman porket may kupos diabetic na, hindi naman ganoon kasi Di may mga tao talaga hindi na, may mga tao na oh. yung, wag na lang yan, kasi baka may mga, baka may masaktan nga, tama ba dyan, do? Mm. Pasensya po mga kapatid. Hindi Baka po namin masaktan ano ako. yun na ano Masaktan lang ako, kasi bro. Basta ang masasabi ko lang Brother Angel, nasaktan sa si Brother side Angel. ko, basta Pasensya, Brother masasabi Angel. ko lang sa side ko, yan ang pinaka nakakatakot na araw darating sa yung Di, mukupos. Hindi kasi Okay. ah, ah, hindi naman nakakatakot yan kasi basta ikaw kung tao ka ng Diyos kasi nga si yes. Pablo nga hindi pa umabot sa panahon na yan. Walang ang ano yun si Pablo eh. No? So kung tao tayo ng Diyos, Brother Bakit ako? Jando, oo, hindi mo iisipin yan na nakatakot na hindi natatayuan. Hindi, ang katatakutan mo kung hindi lalabas ang ihi, yan ang katakutan mo. Yun, isa rin yun Oo, wag yung hindi ka tatayuan kasi yung pag tao ka yung talaga, pag ano, tao ka ng Diyos, mas gusto ng Diyos talaga na wala kang ganyang pag-iisip. Romans 8, Romans 8, mas yung gusto ng ano, Diyos, pag-iisip ng Diyos ang nasa utak natin, hindi yung pag-iisip ng laman ng tao. Yung oh, carnal, ano, yung ano yun? Carnal thinking. yung ano, yung nangyari kay ano kay April Boy Rino, yun sakit Diabetes. yun. Oh, diabetes ba yun? Hindi. Ano yun eh? Diabetes, Prostate? April ba yan? Pimples. Diabetes April Boy pala. Baka prostate yung kay April Boy eh. Oh. So, yun, sakit yun. No? Okay, so atin ang ibigay ng mga yun kay Brother Angel Santos naman sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Angel. Amen. No? Praise the Lord. Muli, maraming salamat unang-una sa Diyos, sa kanyang lahat ng kaluwalhatian, kapurihan ng pakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you rin po kay Mama Mary, no? Sa napakarami nating kaalaman na natutunan muli ngayong gabi. Sana ma-share niyo po ito, no? Tandaan po natin, no? My people were destroyed because of lack of knowledge. So say 4:6. So maraming napapahamak talaga, no? Kapag walang kaalaman yung mga tao. So dito, no, we'll try our best, no, sa tulong ng Banal na Espiritu na binibigay natin. May mga dokumento tayo, may turo ng simbahan. So yan, no, kaya may ebidensya po tayo na totoo ang lahat ng tinuturo natin at dapat mai-share po natin ito sa iba. Ngayon, lalo na ngayong mag-Holy Week na, no, na paalala po sa atin na mamuhay na tayo ayon sa kabanalan, ayon sa banal na espiritu lang, para hindi na nating isipin yan. O mas maganda kung medyo nahihirapan ka, talagang abstain. No? Abstain talaga dyan. Kailangan, kung hindi regular yung ano ni Mrs., abstain talaga. And try your best to count. Kung gusto mo pa rin, try your best na proper yung counting mo rin. No? Kung irregular siya, medyo hindi ganun kadali. But of course, chastity is better. No? Sacrifice is better din. Mag-focus tayo sa ano na lang, sa Word of God and how to follow the will of God. Mamuhay sa Espiritu para hindi na natin masyadong mag-concern sa mga ganyan pagdating sa sexuality at kahalayan. No? So, much better, mas more on spirituality po tayo para mas kalugod-lugod yan sa Diyos. Sabi ni Jesus, ang daming na gustong pumatay sa kanya dahil sa pagsasabing, no, siya ay Diyos, no, siya ay anak ng Diyos. Pero ganun pa man, hindi sa sumuko. Sabi niya, ang Ama ay sumasa akin at ako ay sumasa Kanya. Kaya rin po, maraming uusik, maraming hindi matutuwa, ngunit ang importante, ang Diyos ay natutuwa sa atin
sa ginagawa natin ngayon. Tuloy-tuloy lang po tuloy-tuloy lang paglilingkod. Sabi nga, till kingdom come na to. No? Or till death do us part na to. Amen. Yun na po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po back to Bro Jando. And good night everyone.